8,000 piso kada buwan ang sweldo ng dating kasambahay na si Gina Macahilos nang magsimula siyang mamuhunan sa stock market noong 2010. Sa halagang 5,000 pisong natanggap niya na Christmas bonus, nakipagsapalaran siya sa stock market. Ang pamumuhunan sa stocks ng isang kumpanya ay ang pagbibigay ng pera para magamit sa mga proyektong magpapalago sa kumpanya at sa kita nito. Ang naglagay ng pera sa kumpanya ay nagiging stockholder o nagkakaroon ng bahagi sa pag-aari nito na kumikita o nalulugi depende sa performance ng kumpanya. Kada buwan, naglalaan si Gina ng 2,000 piso mula sa kanyang sweldo para bumili ng stocks. Ginagabayan naman siya ng kanyang amo kung aling stocks ang dapat bilhin. Makalipas ang 7 taon, umabot ang pera ni Gina sa stock market ng higit 1 milyon. Siyempre at first ma'am kasi maid po ako. Siyempre yung stock market pang feeling pang mayaman. Kahit mahirap po yung buhay at sweldo kung basta may discipline. Pero paalala ng isang stock market expert, mataas ang risk sa pagbili ng individual stocks na mabilis tumaas o bumaba ang halaga. Kaya dapat ay nasa 10 to 20% lang ng kita ang ini-invest sa stock market. Pwede rin mag-invest sa mutual fund o sa index fund na sigurado ang kita. The average, like I said, 10 to 12% a year yan. The bank is less than 1%. Kung 1% na, 72 years to double your money, di ba? Dito nag-invest ang driver na si Hildo Bactan na nagsimula rin sa 5,000 pesos noong 2011. Naghuhulog ng 2,000 tuwing makaiipon at ngayon ay may 300,000 sa mutual funds. Madali naman umanong kunin ng pera mula sa stock market kung magkaroon ng emergency. Sa umpisa po mahirap po talaga. Kailangan po mag-change ka ng life sa mga gastusin. May directory ang Philippine Stock Exchange ng online brokers kung saan pwedeng magbukas ng account. Paalala naman ni Lee, mag-ingat sa mga scam at iwasan ang jackpot mentality dahil ang kita sa investment o pamumuhunan ay hindi mabilisan. Vivian Gulia, ABS-CBN News.